Okay, ayun. So hello mga boss, magandang araw sa inyo, no? And welcome back again na naman sa ating channel at sa panibagong video tutorial na naman. Bali ngayong araw mga boss, meron nga pala akong motorcycle LED headlight dito. Ayan, bali kung nabasa nyo na yung ating thumbnail, tuturuan ko kayo kung paano mag-wiring ng headlight sa ating mga motor. Especially dun sa mga walang ka-headlight mga boss, ano. Kahit nga pala walang battery mga boss po pwede ito, lalong lalo na dun sa mga stator type na motor or AC type na motor. So bali ito nga pala yung headlight natin. H4 siya mga boss. Pag sinabing H4, kailangan dito ng socket. Although yung iba sinasaksak lang dun mismo sa may socket nila and then iniikot, wala na siyang ganito, kumbaga plug and play lang. So ito may socket pa, and kung hindi ganito yung type ng motor nyo, pero po pwede naman mga boss. Same lang sila ng pag-wiring. So pares lang sila kung paano siya wiringan. So automatically mga boss, ayan, 3 pin yan. Yung isa dyan ay negative agad. Tapos yung isa low beam, which is automatically na iilaw kapag in-on natin yung main switch. At yung isa naman ay yung pang high beam. Okay, so umpisa na natin mga boss, Okay, so ito na mga boss, bali ito yung ating headlight, and then nagready na ako ng ignition switch dito para step by step na tutorial yung gagawin natin. And then main switch, so ganito yung switch natin, and then low beam at saka high beam para naman detalyado yung tutorial natin. So lagay muna natin yan. At syempre meron din tayong jump start dito. So ito yung gagamitin natin bilang battery mga boss, So same lang naman to ng battery ng motor. Okay? So kapag hindi nga pala kayo sigurado, for example, bumili kayo ng ganitong headlight, syempre hindi nyo alam yung positive at negative dyan. So since 3 pin nga ito, may makikita naman kayo dyan. So may letter E, may L, at saka may H. So meaning to say mga boss, yung E is sa earth, L is sa low, at saka H is sa high. So tignan natin kung tama nga ba yung naka-indicate dito. Saksak muna natin yung ating jump start dito. So pag sinabing letter E mga boss, so yan yung negative natin. So try natin siyang i-clamp. So ito nga pa yung letter E. Ayan, so itong part na to. Lapit natin para mas malinaw. So meaning to say, dito yung earth. So yun yung negative. And then dapat kapag dinikit ko to, so mahirapan akong magdikit dito, gamit tayo ng eto na lang. So ito, gamitin natin to. So dapat kapag dinikit ko tong red na to mga boss, dito sa may letter H. So H kasi ito yung L. So dapat iilaw. So try muna natin yung H. Ayan. So yan yung high natin mga boss. Napakaliwanag, And then sa kabila naman dapat iilaw din. Yun. So tama nga mga boss. Ito yung ating negative. Ito naman yung low at ito yung high beam. So tabi na natin to. Okay, ayun. Since wala tayong socket mga boss, para hindi tayo mahirapan mag-tap nito, bali lalagyan ko siya ng temporarily. So lalagyan muna natin siya ng terminal pin para yung wires natin separate at hindi magdikit-dikit pagdating dito at makapag tap or connect tayo ng maayos. So lagyan ko lang muna siya ng ganito mga boss. Yun, so bali nakagawa na tayo mga boss nitong temporarily na terminal pin. So lagay na natin. Mga boss, bali pagpantayin ko lang to. Yan, at makakapag-wiring na tayo ng maayos, So tulad nga ng nakikita natin, so yung letter E ay negative, which is earth.
So yung L is para sa low and H is para sa high. Next naman mga boss, kung may ganito kayo or may ganito pa yung motor nyo, mas mainam ano. Kasi napakadali lang nito at the same time mas may intindihan nyo ng mabuti yung pag-wiring kapag may ganito. Okay, kung mapapansin nyo mga boss, meron tayong tatlong wires dyan. So yung isa ay common, which is yung papasukan ng kuryente, yung isa ay para sa low at yung isa naman ay para sa high. So kapag ganitong switch mga boss, automatically yung gitna, yan yung common. Ano? So ito ay manggagaling sa main switch natin. Yan, sa on and off switch. And then yung dalawa ay para sa low at para sa high. So yung isa, itong blue, lagi nyo tatandaan mga boss, ano, kapag nakakita kayo ng ganitong socket, automatically yun sa baba, yan yung para sa low. At automatically naman yun sa taas, yan yung para sa high. So since meron na tayong low dito at saka high, pagkonikin na natin yan. So yung L dito sa blue, pagkonikin na natin. So temporary lang naman to mga boss, ano, kaya hindi na ako gumamit pa ng electrical. At yung H or yung high nitong headlight natin, i-connect natin dito sa high nitong switch. Ayan. So tandaan nyo lang mga boss, ano, kung saan nakaharap yung switch nyo, for example, ayan. Ayan, so ito kasi yung high, ito na yung low. So yung gitna yan yung common, yung sa baba, yan yung low beam, at yung sa taas yung high beam. So ganun lang ka dali tandaan. So next naman, hanapin natin yung ating main switch. Okay, so ito na siya mga boss. Kapag nakakita kayo ng ganitong switch, parang 3-way kasi yung act nito, ano. Kapag kainon mo kasi, may iilaw dyan na park light. Then kapag kainon mo pa ng isang beses, may iilaw dyan na headlight. So kung mapapansin nyo dito sa likod natin, kapag tinignan nyo, kung ganito yung switch nyo, meron pa siya dapat na isang socket dyan. Kaya naman, hindi ko na siya nilagay kasi nga, for headlight yung tutorial natin. Pero yung isang socket na yun mga boss, para na yun sa tail light natin and the other park light accessories katulad ng dashboard, yun nga, tail light, kung may park light man tayo sa headlight, so dun siya connected. Kaya nga kapag kainon natin, yung park light ay napakaraming iilaw. It's either yung tail light sa likod, dashboard, or yung park light sa harap. So magkakasabay yun. Okay, para mas madali mga boss, at isang socket na lang muna yung ginamit ko. At para maintindihan yung mabuti. Hindi nga pala ito katulad nitong high and low beam switch natin, ano, na nasa gitna yung common. Bali ang common nito, yan, for example nakaharap siya sa'yo, and then tinignan mo siya pataas, bali ang common nito is ito, yun. So itong nasa gilid. So ganyan naman yung itsura niya. So ibig sabihin dito papasok yung supply. And then pagka inon mo, for example sa park light, so from here tatagos yan dito, lilipat yan dito sa may park light natin. So magkakailaw na yung park light. And then kapag kainon mo pa ng isang beses, from here tatakbo yan dito, masusupply yung park light, masusupply din yung headlight. Pero may mga wirings naman na kapag inon mo yung headlight, mamamatay yung park light. So may mga wirings na ganon. Pero hindi na muna tayo dadako doon. So dito muna tayo. Since headlight yung tutorial natin mga boss, yan, tabi muna natin to. So tali muna natin. So ibig sabihin hindi natin siya kasama, hindi natin siya gagamitin. Okay, so bali ang kukonek natin sa headlight mga boss, off na natin, is itong output nya, itong yellow. So i-connect natin yan dito sa may common nitong ating low at saka high na switch or high and low beam switch. Yan. Again mga boss, dito sa ating main switch, ano, so papasok yung supply dyan. Kapag kainon mo sa park light, tagos. Kapag kainon mo pa ng isang beses,
Sa headlight na, pupunta yan. Tagos na yan dyan. At pupunta na yan dito. Sa high and low beam switch. Kaya nga masusupply na yung dalawang wire. It's either low beam or high beam. Magpapalitan lang naman yan. So tatakbo na yan dito sa headlight. So kung mapapansin nyo, yung isa wala pang connection. So yan yung ating earth or yung ating negative. So automatically, kukonect na natin yan sa negative ng battery or sa chassis, body ground, ganon. Next, ako mapapansin nyo, wala pang connection yung main natin. So dito na ngayon papasok yung ignition switch natin mga boss. Mapapansin nyo yung ignition switch natin, may 4 wires ito, no? Ayan, ilabas muna natin yung 4 wires para hindi kayo malito at hindi kayo mahirapan kung para saan nga ba to. Kung 4 wires yung motor nyo, mga boss, usually kasi sa mga Honda, China, Euro, at ano pa bang brand, na ganito yung color coding. Isang green, isang red, black na may white, at isang pure black. So automatically mga boss, yung green dito ay negative. So hindi na natin gagamitin yan. Wala namang kinalaman yan sa accessories natin or sa tutorial natin. Kasi ang negative ay para sa kill switch. So saan ba yung kill switch? So itong black na may stripes na white. So hindi rin naman natin gagamitin yan. So itabi na natin. So para saan nga ba yung mga yan? Yung mga boss, yung green at saka black na may stripes na white, ay tatakbo yan sa CDI. Yan, sa CDI na yan. Yan yung pinaka kill switch ng ating engine. Okay, ayun. So bali, naitabi na natin mga boss, yung green at saka black na may stripes na white. So bali, dalawa na lang yung may iwan, itong red at saka black. So kapag ka 2 wires yung motor nyo mga boss, yung ignition switch ng motor nyo, katulad ng sa Yamaha Mio, Suzuki Smash. So sa Yamaha Mio, kulay brown yung accessories. Sa Suzuki Smash naman is kulay orange. So bali ang function nun or yung flow nun ay ganito. So itong red, tatakbo na yan sa positive terminal ng battery. Okay, always yan mga boss, doon nakakonect yan. May kasamang fuse yan. Kaya kung mapapansin nyo, yung battery natin, palaging may fuse. So doon ko-connect yan. So tatawid yan. So from positive terminal ng battery, tatawid sa fuse. Dito lalakad yan. Papasok yan dito sa ignition switch. Off natin. So kapag in-on mo yung susian, so yung current na pumasok sa red wire, lilipat yan sa accessories wire. So dito natin ngayon i-connect itong main or yung common nitong ating main switch. So connect natin. Ayan. Okay, so ibig sabihin may supply na yung main switch natin. So may supply na siya, no, galing dito sa ignition switch natin. Ngayon itatap na natin siya mga boss sa battery. So try na natin itap. Okay, so red is positive. Ito na yung battery natin. And then yung negative, tatap natin dito yung negative ng headlight. Tap natin sa negative nito ng ating battery. Ayun, so umilaw siya agad mga boss. Try muna natin i-off. Okay, so ganun lang kasimple. So naka-off siya. Off natin dito. Okay, so naka-low beam na siya. Okay, from the start mga boss, layo natin ng konti. So ayan siya, bali ayan yung kanyang setup. So kapag ka-in-on natin to, ayan, so meaning to say may supply na yung switch natin. I-off na lang i-on na lang natin. So on na natin siya. Yun, so umilaw. And then mag-high tayo. Ayun. Off natin. So walang supply. Yan, so ganun lang kasimple mga boss. Ganun lang kadali mag-wiring ng headlight, ano. Lalong-lalo na kung stator type yung motor nyo. And panoorin nyo na lang na mabuti para maintindihan nyo, no.
Ay na bali hanggang dito na lang at sana may natutunan kayo at kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.